Okay, so let's continue to create the GUI. Next step is to add another text box button or text box. So text box, then pantay lang natin. Then change ko yung placeholder niya into search student. Ayan. Then I'll add another element, which is the data grid view. Ito. Drag nyo lang ulit. Lagyan natin yung view. Ayan. Then to add a item and column, just simply find this little arrow. Then uncheck nyo yung enable adding, editing, and deleting. Then add column. Ang mga ilalagay natin, first is the student number. Column name niya, CLF. Then add another column. Pwede yung first name. First name, CLF. Then add another last name. Then L name, CLF. Add another gender. So sa lahat ng nasa text box natin yung combo box, yung lahat ng lalagay natin. Gender, CLF. Then last is the age. The age, CLF. Then hit close. So this time, i-edit naman natin yung column na nilagay natin. So sa student number, so since wala pa pala tayong database, actually may created na pwede rin naman natin gamitin. So open ko rin SAM. Then I'll start both Apache and MySQL. So ito yung gagamitin kong database name, student DB. Then I'll go to students table. Then lahat na nakasulat dito, kung paano tinype yung mga name, is ganun din natin siya gagawin doon sa data property na para mag-synchronize yung mga data. Like student number, S is naka-uppercase, and letter N naka-uppercase din, then the rest is lowercase. Student number. So, ganun siya. Same with the first name, last name,
Palitan natin F. By gender and last is the age. Then hit okay. So once na kompleto na, pwede natin start ulit to check. Balik pa rin natin. Dapat choose. Ang ganyan. Yan. So once okay na to, pwede natin siyang lagyan ng code. Double click nyo lang yung ating, for example, the clear na code ay na button. Then pupunta tayo dyan. Yan sa clear, ang purpose niyan ay to delete the details inside the text boxes. So lagay ko lang muna dito, or dadagdagan ko to, another private void clear fields. I-clear ko first is the student. Lagyan ko lang ng pangalan ng ating that text equals to clear. Ito naman yung double check ko lang. Wala yung in. Next is the last name. Next is the gender. Ito si N dito. Next is the sa combo box, hindi siya .text. Ano siya? Selected index is equals to 0 natin. Babalik natin sa select gender.
in last is the H. PHP. Yan. Kung dapat dito sa ating form, declare tayo ng for student ID. Link. Okay. Student ID equals to 0. Tama lang natin. So, mamaya kasi, every time na kiniklik natin yung data grid view, lalabas dun yung yung details sa mga text box. Yun yung purpose niya. Equals lang ulit natin sa 0. So, once okay na, pwede natin i-copy the clear fields dito sa clear detail. Semicolon. Start natin. Lagay ako. Then clear ko. So, yun. Bumabalik na sa dati. Clear. Working na yung clear natin. Then, next natin gawin is the add. Pero bago yon, i-show muna natin sa data grid view yung mga details, no? Yung mga nasa database natin. So, paano yun? So, double-click ko lang ulit itong form natin. Then, gawa tayo ng function para ma-load natin yung mga details. So, tuwa lang ulit ako ng private void load students na. Then dito, lagay natin yung maglalagay na tayo dito ng connection string, no? String for variable name na connection string is equals to server natin is always localhost, then database, yung naka-create natin na database kanina, so ito yung student db, so copy ko na lang yan, then lagay ko siya dito, student db. Then another is the username or UID na lang para mas mabilis siyang itype. UID is equals to root. So, paano makita yan? Go to sum, then sa row ng Apache, config, then config.inc. Then root. Hanapin nyo ito. So, ulitin ko. Config, then phpMyAdmin, config.inc.php, then ito, yung root. Then next is password is equals to,
So, saan ko naman nakuha itong 1, 2, 3, 4, 5, 6? Doon din. Ito naman siya. Pero pag wala nakalagay sa inyo, null lang ilalagay nyo. Sabihin walang laman. So, meron na tayong connection string. Right? Then, pwede na tayong gumawa dito sa load students natin. Tawagin natin. Using. Ito para siyang sa PHP yung try fetch. Pero dito using naman. Using. Pwedeng single end lang. Fun. Then dito, lagay natin yung variable na connection string para tatawagin na ito. Then, query tayo, string, query. Query natin is to select all ng mga laman doon sa database at sa table natin ng student. So, select student ID, ano pa yung mga kukunin natin. So, although wala naman tayong nilagay talaga na text box for student ID, pero need natin siyang tawagin kasi siya yung magiging identifier ng mga details. Student number. So, lahat ng mga nandito. Student number, first name, last name, gender, and age. Hindi ko nasama itong yung ibang details, no? First name, last name, gender, and age. Then from, saang table siya? Students. Then, kailangan natin ng MySQL data adapter to fetch data from database. Type ko lang MySQL database adapter. Data adapter. MySQL data adapter. Ang kanya na lang variable name is DA na. Data adapter. Is equals to new and then lagyan sa loob si con at si query. Pwedeng query mo na. The next niyan is to create a temporary table in our memory using data table. So, write natin data. DT na lang. Yeah, data table. Then, next is to execute query and store result sa ating DT na variable name. So,
using a data adapter that fill sa ating PP. Yan. Then, di-display na natin sa data grid view using this code. Ang pangalan kasi ng ating data grid view na pangalan na ba? Ay, dito. Pangalan natin. STD or shortcut ng student ST data grid TGB. Yan, para may clear lang siya. Then, copy ko to. Then, lagay ko siya dito. That data source, no? Para makita niya yung mga data sa sump natin. Data source is equals to the data table. Okay? The next is first is to call the student ID. ST so ilalagay din natin sa columns. Then open close bracket. Lagay lang natin yung student ID. That visible equals to false. Purpose nito is to hide the ID column. So, hindi siya makikita sa ating data grid view. So, next is nasa inyo naman kung gusto yung auto size yung mga columns natin. Pwede rin naman. Pero lagay na rin natin. ST. Auto size column mode. Is equals to data grid view. Field. That selected. Purpose nitong line na to para ma-fit, no? Dun sa columns, mga details. Next ang gagawin natin is to click the selected entire row. Once na click natin yung row, pupunta na siya dun sa ay para maklik lang, no? Clickable yung row. Selected. Selected. That selection mode. Yan.
Hangga't mapanatili natin na yung index ng gender ay sa 0. So, paano gender? Gender. CMD. Dot selected. Index. Then make sure din natin na isa lang yung mapiling row, no? So, st dot multi-select equals to false. Ayan. Then, i-prevent din natin na ma-edit niya yung selected row. st dot editing na dot read only equals to true. Ayan. Then, copy ko to si load student. Paste ko siya dito sa baba ng initialize component. So, pag niran ko to, automatic, mapupunta na yung data natin sa data grid B. Yan. Dito na. Okay? Pag sinilip ko, so wala pa nangyayari. Pero, isa lang yung select. Yan. Isang row lang. Na nag-filter din siya. Yan, nare-resize na siya.